Yung kwento ko kanina sa inyo. Sa aming times of intercession in 1996, grabe mga open visions pinakikita ng Lord. Talagang binubuhos ang Holy Spirit sa buong Pilipinas. Ang buong bansa, many are repenting na walang nag-share ng gospel, outpouring ng Spirit. Nakukumbig ang mga tao because may visitation ng Holy Spirit sa kalye. Kahit saan lugar, saan sila tumatakbo sa mga simbahan natin. Parang parang walang naniniwala. Nangyari na to nung araw sa mga ibang bansa katulad ng Wales at sa iba pang bansa, supernatural. Ang evangelism, Holy Ghost ang nag-i-evangelize. The fire of God falling on a nation. Amen. Amen. Kasi ang maraming nagsasabi sa akin, napaka-imposible naman yan eh. Para namang cartoon siyang kinukwento mo sa akin. Yan sabi ng Isaiah 66 verse 8 to 9, who has ever heard of such a thing? Who has ever seen such things? Can a country be born in a day, or a nation be born from it in a moment? Yet no sooner is Zion in labor than she gives birth to her children do I bring to the moment to birth, and not to give delivery, says the Lord. Do I close up the womb when I bring to delivery, says God. Ibig sabihin, God can supernaturally give birth to a revival if His people will humble themselves and pray. And we have seen it in church history. If He can do it then, He can still do it today. Amen. At yung konteksto ng revival na yon, yung iba kasi, Pentecostal revival? Hindi po. It's for everyone. If you're a Baptist, Methodist, Presbyterian, Pentecostal, and we pray, even, I believe, when the Catholics repent, they will be born again. There are many born again Catholics there. Whether you like it or not, and if it blows your evangelical mindset, I don't care. If the Holy Spirit wants to move in any people, He can do what He wants because He is God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. There's a mighty visitation that is to come. At doon sa mga nakita kong mga visions na pinakita ng Panginoon sa amin, grabe ang mangyayari sa ating bansa. Lalaki ang mga churches. Of course, kasama evangelism, discipleship, kasama discipleship. Pero kasi grabe ang outpouring eh. Kaya dapat nakahanda ang mga church natin. Kaya lang may condition to. If my people who will humble themselves and pray, amen. It will not be with the powerful preaching. It will not be with our church programs. It's a sovereign, mighty move of the Holy Spirit in the end times when He says in the last days, I will pour out my Spirit. But prophecy is always conditional. Amen. Now, apart from these spiritual awakening that the Lord showed us that is to come to this nation of ours, there's also economic revival that is to come. Amen. Grabe. Kasi nga, yun ang sinabi ng isang iniiyak ko sa Panginoon, doon sa mga pastor dito na nakakabiyahe sa ibang bansa, na kung saan nakakapag-preach yan, mga ibang kasama natin dito. Ang nakakabiyak ng puso ko pag nasa ibang bansa ako, at lalong-lalo doon sa mga lugar na nakikita natin na nagiging mga doktor, mga teacher, talagang mga professional. Nakikita ko mga waiter sila sa Europe, TNT sila sa ibang bansa sa Europe, iba nasa Amerika, iba nasa Middle East. Milyon, mahigit 10% ng populasyon ng ating bansa. Nag-tights na nga tayo sa mundo eh. Lumisan, ang tawag natin yan, diaspora. Si Pastor Pantoja, yung kapatid ni Bishop, gumawa ng isang libro tungkol dyan eh, di ba? Meron tayong sariling diaspora, economic diaspora.
nakakabiyak ng puso pag nasa ibang bansa ka. Umiiyak ako talaga sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, bakit ganito? Bakit ganito? Ang aming mga babae na umalis na nga ng aming bansa para na nga magpaalipin sa mga dito sa ibang bansa. Pagkatapos, inaapi pa, pinagahasa pa, at kung ano-anong ginagawa. Sabi ko, Panginoon, maawa ka naman sa amin, Panginoon. Ay, kita mo. Alam mo, ang malungkot, parang baliwala sa atin lahat ito. Malaki ang kasalanan natin bilang church. Kasi ang responsibilidad ibinigay sa atin para dito eh. Hindi naman doon sa mga unbeliever, hindi nila kilala si Lord eh. Tayo ito eh. Amen. Alam nyo, ang isang talagang napakatinding visitation sa akin ng Panginoon isang araw sa panaginip ko. Nakatayo, ito, marinig na ng iba sa inyo, nakatayo ako sa isang mataas na skyscraper. Matataas na building, dagat, harbor. Ang daing barko, ships of commerce. Nakatayo ako. Dumating si Lord, tumabi sa akin sa panaginip ko. Sabi ko kay Lord, Lord, grabe Lord. Napakaganda talaga at napakayaman ng Hong Kong Sabi sa akin ni Lord, anak, hindi Hong Kong yan. Manila yan. Manila Harbor yan. Sabi ko kay Lord, Lord, ha? Ganito bang mangyayari sa amin pag nagka-revival? Oo, anak. Umiyak ako Alam nyo, dahil dyan sa mga ganyang pinakita sa akin ni Lord, nag-decide na kami ng asawa ko 20 years ago, ayaw na namin bumalik sa Amerika. Ang pinahawakan lang namin, revelation. Alam niyo, pag pumupunta ako sa Amerika ngayon, ang ino-offer sa akin mga simbahan, pagpastoran mo ito, ganitong kalaki sweldo mo yan, may bahay, kaya ng kotse mo, bago lahat. Sabi ko, hindi ko kailangan yan Ang inheritance ko na sa Pilipinas. Sabi ko, Lord, ito mangyayari sa bansa namin Tapos yung mga pastor nag-TTNT sa Amerika, iniiwanan mga gawain dito. Makakakita ka ng simbahan sa Amerika, no? Sa Amerika, isang simbahan, lahat ng miyembro pastor, sila nag-i-splitan. Sa Amerika makakakita, isang church siguro mga 20 beses mag-split. Kasi yung mga TNT pastor ang nag-i-split para magka-church. Hindi ako maintindihan ng mother-in-law ko nung araw Hindi ko naman masabi kung bakit Sabi, bakit? Ba't kayo nasa Pilipinas? Mga Amerikano naman kayo. Misis mo, kayo mga anak mo. Papatay mo ba sa gutom yung anak ko sa mga apo ko? Papadalan ako ng ticket noon. Alam, may ticket na, bumalik lang sa Amerika. Hindi ko lang masabi. Ito sinabi nyo, sabihin nyo, sira ulo ko. So totoo lang, siraan mo talaga ulo ko I'm a fool for Christ. May konting bagay lang iiwanan na Pilipinas. Ito ang inheritance natin. Hindi aksidente kung bakit tayo dito pinanganak. Amen. Pagdating ng revival, maniwala kayo sa akin. Itong bansang ito, kahit ngayon pa lang, ang isa sa pinakamayamang bansa dito sa Hilagang Silangan, dito sa Southeast Asia. Lahat na ng langis, lahat na ng ginto. Sabi ko nga kay Lord, nagpe-pray ako, Lord, ba't hindi pa lumalabas itong mga kayamanan na ito? Ito yung pinagpe-pray namin. Ano mo sabi sa akin ng Holy Spirit? Anak, pag ngayon ko pinalabas, nanakawin ng lahat ng politiko ngayon yan. Oo nga, Lord, ang galing mo talaga, Lord. Ang galing talaga, Lord. Hindi talaga pinalalabas pa. Kasi kailangan maka-revival muna. At ma-born again yung mga magnanakaw. Hindi na sila magnanakaw.